Bumuti na po ang lagay ng panahon sa mga bayan sa paanan ng Mount Halcon sa Oriental Mindoro. Pero pinangangambahang tumaas pa ang ilog sa pagbaba ng tubig mula sa bundok. Samantala, natuloy na ang graduation ng ilang mga estudyante roon matapos itong maudlot dahil sa matinding baha. Live mula sa Calapan City sa Oriental Mindoro, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, bumaba na ang level ng tubig na rumagasa sa bayan ng Bako. Pero nananatili ang banta na muling tumaas ang tubig dahil patuloy pa rin daw umuulan sa tuktok ng katabing Mount Halcon. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan sa Mount Halcon. Patunay ang ulap na nakakulapol sa ibabaw ng kabundukan kung titignan ito mula sa kapatagan. Bagaman umiigi na ang lagay ng panahon sa mga bayang nasa paanan, nakaamba pa rin anumang oras ang pagtaas ng ilog na kulay putik ngayon. Isa sa sinasabing sukatan ng mga residente kung tataas ang tubig sa kanilang lugar ay ang agos ng tubig na ito na nasa ilalim ng Longos Bridge. Sa estado ngayon o yung agos ng tubig ngayon, ayon sa mga nakakaintindi, malakas ang tubig na nagmumula sa kabundukan. Dulot daw ito ng walang tigil na pag-ulan na nagsimula pasado alas 12 kaninang hating gabi. Ang komunidad ng mga kababayan natin mula sa tribong Mangyan-Alangan na higit 6 na po ang bilang, napilitang lumikas sa paanan ng bundok. At dito na muna sa kapilya nagsilikas, makaraan ang biglaang pagbulusok ng tubig mula sa bundok. Ay grabe dahil ang Karayrayan po ay dyan na dumaan ngayon sa Sitio Sungi. Yung ilog ng Karayrayan. Ang pangangailangan po namin ngayon ay katulad ng kabuhayan at mga gamot na kinakailangan po namin sa panahon ngayon at pagkain. Ang pamilya Gonzales na mistulang na trap sa ikalawang palapag ng kanilang bahay kahapon matapos ang biglaang pagtaas ng tubig sa palayan. Kanina, nakapasok na ang GMA News sa kanilang lugar gamit ang aming sasakyan. Hanggang tuhod na lamang ang tubig sa kalsadang nagdurugtong sa mga sityo sa looban. Ang problema nga lang, ang kanilang sikmura patuloy raw na kumakalam. Sana kami matulungan at talagang asawa ko, manugang ko, hindi makapagtrabaho dahil ng malaki nga ang tubig. Kaninang umaga na iraos na rin ang graduation sa ilang elementary school na nakansela kahapon. Pero hindi sa entablado ay sinagawa ang seremonya, kundi sa loob ng silid-aralan kung saan nagkasya ang mga mag-aaral at kanilang mga magulang. So nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga magulang dahil kahit papano, kahit bumabagyo, o may baha sa kanilang lugar ay pinilit na lang makarating sa mahalagang okasyong ito. Perwisyo man ang patuloy na pagbaha. Sinamantala ni Lolo Virgilio Manalo ang pagtigil ng ulan kasama ang kanyang apo, nagagawaran ng parangal bilang valedictorian. Nakakatuwa at dahil hindi po inabot ang aming paaralan ng baha ng laking tubig. Anong gusto mo maging pag nagtapos ka? Doktor po. Doktora. Sige, congratulations ha. Magpa-first year high school naman na si Raven Manalo na nakuna namin kagabi na nagpalipas ng magdamag sa waiting shed kasama ang kanyang pamilya dahil pinasok ng putik ang bahay nila. Kahit hindi normal ang takbo ng buhay, pinilit pa rin na makadalo sa graduation kasama ang panalangin na umigi na ang panahon sa probinsya. Baka po sa amin, hindi po agad nakapag-BS. Ikaw ba'y nakatulog ng mahusay, ng maayos dahil wala naman kayong kutso na mga disente roon sa iyong tinulugan? Doon po sa kabilang bahay, doon po sa malaking bahay, doon po kami pinatulog. Nakitulog ka na lamang? Opo. Okay, Raven, congratulations ha. Congratulations. Ha? Okay, sige. Good luck. Jessica, labis namang natuwa yung mga kababayan nating Mangyan nang mambalita ang darating dito bukas ng umaga para mamahagi ng relief goods ang GMA Kapuso Foundation. Jessica? Emil, yun nga sana yung gusto kong malaman. Ilang araw ka na nandyan? 2 days na, no? At 2 or 3 days na rin nag-uulan dyan at nagsisipag-evacuate yung ating mga kababayang nasa peligro. May nakita na ba kayong relief distribution? Mula nang dumating tayo dito, Jessica, araw yan ng Miyerkules. Kumikilos naman yung mga munisipyo ng Bako at Mansalay. Yun nga lamang, aminado yung lokal na pamahalaan, maging yung mga statement na ating natatanggap mula sa mga evacuees, talagang may kakulangan yung supply na ipinamimigay sa mga evacuation center. Gaya nga ng aking nabanggit kanina ng ating ipaabot
sa ating main office yung pagdating ng GMA Kapuso Foundation, yung pagbibigay nila ng relief goods bukas ng umaga. Hindi lamang yung mga evacuees ang natuwa, kundi pati yung lokal na pamahalaan dahil sasaklolo na tayo sa hinaing ng mga nangangailangan. Jessica. Okay, may kuryente na. Tama, Jessica. 95% na ng apat na bayang nalubog sa tubig baha dito sa Oriental Mindoro ang nabalikan na ng power supply. At yung ibang porsyento na lamang, ito yung mga nasa loob ng sitio, ay inaasahang mababalikan ang supply ng kuryente sa araw ng bukas. Jessica. Okay, para dun sa mga magagandang loob na gustong makatulong, ano ba yung immediate needs ng mga kababayan natin dyan sa Mindoro Oriental? Ang pangunahing pangangailangan ng mga kababayan nating nasa evacuation center, Jessica, gamot, damit at pagkain. Dahil nga merong masasabi nating medyo nagkukulang yung mga relief goods na ibinibigay o dinidistribute ng mga kinauukulan, yun lamang yung kanilang mga contribution na sana'y makarating daw sa kanila para kahit paano ay makaraos sila sa araw-araw nilang pamumuhay habang nasa evacuation center, Jessica. Tubig na maiinom, Emil. Kasama na rin, Jessica, yung tubig na maiinom, pati na yung mineral water. Bagaman merong ginagamit na water tanker, itong provincial capital na nagpupunta sa mga evacuation center, iba pa rin daw kung yung potable o yung mga mineral water ang ipapamahagi sa mga evacuation center. Ayon na rin doon sa mga coordinating personnel mula doon sa mga evacuees na naririto sa mga evacuation center sa iba't ibang lugar, iba't ibang bayan dito sa Oriental Mindoro, Jessica. Okay, maraming salamat, Emil Sumangil. Ingat kayo dyan sa Oriental Mindoro.